Yan, good morning mga mama. Kakagising ko lang. May kumato kasing maaga. Inisip ko sino kumato. Yun nga pala yung magpuputol pala ng puno dito sa amin. So, pumasok na siya kanina dito. Sinilip niya, pinapatanggal ko yung paglalagyan natin ng basketball ring natin. Siyempre. Tapos, tinuro din niya kung ano ba yung mga gusto pang putulin or may mga idea na siya kung ano mga puputulin niya. Marami siya pala mabawasan dito sa ano. Ang in-expect ko, sa labas lang siya magpuputol. Pero nung pumasok siya, marami siyang nasa isip na tinuro niya sa akin na puputulin niya. So, hinayaan ko na lang. Pero hindi ko, kapag alam ko naman, piling ko naman na yung puputulin niya is parang matatanggal lang, ano. Although, alam ko, pag pinaputol ko yung paglalagyan ko ng basketball ring, yung lilimba dito sa backyard, mabawasan ng konti. Pero dito sa may gilid yan eh. Sa may bandang gilid ng dito pa, yung daanan sa may backyard. Puputulan din niya yung mga ano para at least, pag dumadaan ka, hindi nakaganin yung sanga sa'yo kasi meron isang pwesto dito na pagpasok mo, lalo pag springtime, summertime, ano siya, hindi ka makadaan, nakaharang yung mga dahon, so ngayon puputulin na rin niya yan. Nakakaano rin niya kasi maganda na yung tubo ng dahon, kaso nga lang mo, mapiperwisyon nga tayo sa pagdaan-daan. Pag pupunta ka dito at kukunin mo yung hose o mabuksan mo yung pinto, is nakaharang. Tsaka, kaanuhan dito kadalasan kasi pag yung syempre summer na sobrang init, nagkakaroon mga agyo-agyo din ng gagamba. So, mas okay na rin na medyo clear na maayos yung dadaanan natin. So, after 30 minutes, baka padating na siya. So, syempre, pinalabas ko na yung mga alaga natin dahil sigurado magtatahulan mamaya pag narinig yung pamutol ng puno. So, mga mamaw, magkape muna tayo at napakagandang umaga sa inyo lahat. Nakakamiss yung mga ganito no? Niluto ko na yung mga pancake, yung pagising sa umaga, yung mga ganyan, pancake, pandesal, diba? Eh, sakto may ano dito, may powder pa ng pancake, tapos may nakabukas na ibap si Mrs. Sabi ni Mrs. Baka masayang daw yung ibap at gamitin ko na. So ayun, yun na lang hinalo ko sa ano, pancake natin. Sakali nga na may merenda sila kami hapon, diba? Hintay ko kasi yung ano, yung magagawa ng sa puno. So pinalabas ko na nga din yung mga alaga natin para mamaya ay hindi na sila lalabas. Baka mamaya magtagal sila dito sa likod eh. So hindi makalabas yung mga alaga natin. Para maungulit lang sa mga pupunta lang puno din sa likod. So buti na lang gising na si Jacob kasi kung Jacob ay natutulog pa. Nako, sigurado walang ano, mag-iiyak yan. Buti na lang magising na ngayon. Mamaya inisip natin sa tanghali kung hanggang kailan sila dyan, hindi ko alam eh. Kasi dinodouble check ko din kasi yung lock ng ano, yung lock ng gate is baka mamaya makalimutan ano, pagkatapos nila magputol, makalimutan nilang ibalik. Tapos mamaya mapalabas ni Blues yung aso ng hapon na hindi niya malayo, nakabukas pala yung gate. Baka mamaya makalabas yung mga aso yun. Tapos pumasok pa ako. Kami mahal na mahal ko yung mga alaga kong ganyan. Yung napaano yung baka mamaya bigyan makalabas eh. Makakita ng friend sa labas. Sumunod. Siyempre di mo masasabi ano, matapatan na ni animal control dyan sa labas eh. Hindi na maano pa yung aso natin, diba? Ayoko ma-experience sila yung gano'n dahil talagang ako parang mga anak na yung turing ko dyan. Kaya bantay na bantay ko yan. O yan, nag-aabang ng pancake. Gusto mo ng pancake? Ang bardagol ko, giinat po. Bardagol. Mga mama, dito na sila. Para mailagay na natin yung basketball. Tinuro ko na sa kanya kung ano yung mga ano niya, mga dapat ang putulin. Sabi ko masyado para ito natin sa kanya. Mga lupa.
Yan, maaliwalas na mga kamamaw. Pati ito pala yung mga likod na yan. Medyo mawawala lang yung lilim ngayon dahil nga nagputol dito sa may harapan. Pero at least may mapapaglibangan tayo dito sa backyard natin. Puputol din siya dito sa may ano kasi yung kordon ng kuryente na papatungan na ng mga sanga, nagputol na rin siya. Ay naputol na. Basketball na natin, inalagay natin doon. Yung plywood pala, kalimutan ko, nandito pala sa likod dahil ano, kukunin namin yung stroller mamaya, lalabas kami. Tanggalin ko na yung plywood dito dahil nahirapan ako ilabas yung stroller. Ayun, yung basketball ring, kaya natin, kakabit na natin dun siguro sa layoff natin. Kaya natin parang paano natin may kakabit dun sa basketball ring. Ito yung board na yan. Hiram na lang ako kay Kelly ng ano, ng pamutol. Baka ayun. Kakat ko na lang lilitan ko na lang ng ano, ng konti. Masyado malaki. Hindi ko alam kung anong size ang gagawin natin pero babawasan ko yun. Tapos yung the rest ng gilid lalagay ko sa likod, parang kapitan din ng ano, ng saring kasi yung kapal nito, kailan siya kapal. Para madagdagan yung kapal pag pinatong mo yung ring dito sa likod niya, may ibang suporta siya. Tsaka bala ko pipinturahan ko din yan. Pinturahan natin yan para magmukhang basketball talaga. Yun! Hindi ko nga dito sa likod mga pinutol nila. Okay, no? Marami puno dyan nakaraan. Putol-putol na. Wala silang grinder eh. Pati pala yan. Ito. Pati yung maraming yan. Lalagyan garahe. Kaya tinanong ko lang din. Para atas kung saan tumawag sa akin si Kuya Ed kung ano mga pinutol. Ay may sakto rin. May video rin tayo. Mapapakita rin natin sa kanya. So lalagyan kasi ng garahe yun eh. Di ko lang alam paano diskarte ni Kuya, di pa kami nagkakausap. Ang alam ko lang lalagyan. Pero di ko alam kung ano, saan banda. Kasi bahay pa rin naman niya, siya pa rin ang masusunod dyan. Tayo ay nangungupahan lang naman. So ayun, labas muna kami nila misis. At bibili lang kami sandali para bago pumasok ay kompleto na sila dito. At hindi na nila kailangan bang mag-isip po kung ano may mga gagamitin nila sa bahay. Samahan ko muna dahil ako ang driver natin mga mamo. 1 year later. Yan mga kamamaw, hindi tayo nakapasok. Sumawa yung pakaramdam ko, parang tumama yung ano ng vaccine. Medyo okay pa tayo kanina umaga eh. Nung humiga ako, pagdilat ko, ayun na, pati yung mata ko, ayun o. Namumulan na, parang may sore eyes. Tapos parang nilagnat ako sa loob. Kaya hindi tayo nakapasok ngayon eh. Then inikot ko lang to kasi hindi ko na. Ayun yung mga ano, talagaan na siya, putol na lahat ng puno. Even ito, ayun. Yung kaninang puno na ano. So ayun na siya lahat. Talagang maliwalas na. Kaya sigurado pa nag-winter dito. Ramdam mo ngayon yung init ko. Dito nakatutok yung ano, mga alaga natin. Mga alaga natin, nakita kasi ako. So ayan, ganyan ang mangyayari. Maliwalas na siya pero syempre pag sobrang init naman sa susunod, wala kaming payong sa ibabaw. So okay na rin yan, basta ang malaga eh, natanggal na yung gustong tanggalin ni Kuya Ed.
Ito yung mga aso. Hera! Ay, si Baby Legend. Baby Legend. Ay, lumabas lang ako sandali kasi sabi ko kay misis ko, ano ba gusto nyo, ulamin. At the same time, masama nga pakaramdam ko. Gusto ko ng sabaw. Nadaan lang muna ako dito sa Gam. Ayan, sasabi sa inyo na pag wala kang driver, no choice ka. So kahit nilalagnat ako, dadaan lang ako para at least kahit makainom tayo ng sabaw at nang mahimasmasa naman yung katawan natin. Ayun, magluluto ata siya tinola. Dito lang naman yung Gam eh. So malapit-lapit lang kahit paano eh. Mas gugustuhin ko nang makatikim ng sabaw para mawala yung iba yung mabigat yung pakaramdam ng mama mo ngayon. Sana yung ramdam ko yung ng hangin eh. Nandun nga yung dalawa yung mag-ate na sa backyard eh. Gusto ko makapaglaro kaso nga lang eh, hindi ko naman pwedeng hawakan yung isa. Ayoko naman mangyari mahawakan ko pa yung isang bata eh. Healthy na. Napakalakas ng katawan ng bata ngayon. Pero may baliktad pa kami. Siya yung parehas kaming binakunahan kahapon. Kasabay ko siya. Tapos parehas kaming tigtatlo na bakuna. Akalain ako niya tinamaan ng trangkasa siya. Parang sakto lang na medyo mainit siya kahapon pero nalabanan agad ng katawan niya. Ay sa akin wala tayong magagawa talaga na hindi ko ina-expect. Kala ko nga okay na kasi kahapon nung nabakunahan tayo okay naman, wala naman ako nararamdaman medyo parang pag napupunta lang ako sa lamig kagabi dun sa napansin ko rin sa trabaho pag napupunta ako sa may malamig parang parang nakakapagod, napapagod yung pakaramdam ko. Kanina umaga naman masaya tayo, okay naman, hindi ko may na-expect na sabi ko kay miss kasi nga medyo maagang gumising kanina at may nagpuputol ng puno. Hindi lumabas na kami, may binili lang kami sa may dumaan lang kami sa Dollarama. Pagbalik ko sabi ko iidlip lang ako para pagpasok ko ma-regenerate ako. Pagkatulog ko ng isang oras pagising ko ayun na sumipa na parang sabi ko gulat pa ako, sabi ko to ay kanina lang okay ako. So siguro na rin ang gamot yun, yung mga ibinaksin sa ating kahapon. Hindi ko alam paano i-explain. Siguro yun sa mga pang-antibodies natin. Parang, nagre-react na siguro yung gamot. Yun na lang masasabi ko. Nagre-react na siguro sa katawan ko. Which is, magandang sign din yun kung sakaling. Ewan ka lang sa mga nakakaalam Kung magandang sign ba yun after ng vaccine talaga magkakalagnat ka or something na gano'n. Sa mga expert dyan, pwede kayo mag-comment para at least maliwanagan din ako. So, yun kasi normal ngayon ganun pag nababaksin. Nalalagnat ako. Pero ito yung lagnat na na nasa loob. Yung ang bigat, ang hirap kong gumalaw, ang bigat ng katawan ko, parang gano'n yung pakaramdam ko. Hindi katulad ng mga nakaraan, binaksin tayo sa COVID. Ramdam mo, ito, ramdam mo siya pero, paano ba explain? Ramdam ko siya pero hindi yung gano'n na parang, ay, may lagnat ako, yung gano'n pakaramdam. Hindi. Ito naman, hindi mo siya ramdam pero yung galaw mo, hindi ka makagalaw. Gano'n yung pakaramdam mo naman. Parang ang bigat-bigat ng mo, ng nararamdaman. Sige mga kamamo, habulin ko muna yung drive muna ako sa Gam. Habulin ko baka magsarado 7:40 na ng gabi. Para kahit paano makapag-dinner, late na nga wala kaming ulam na may sabaw noodles lang yun nandyan. Mas maganda yung mas healthy. Bibili tayo, lagyan natin ng ng malunggay pati yung para yung bata makatikim ng masustansyang pagkain.